Welcome po sa inyo. Ayan, so tutuloy natin yung series natin. We exalt Yahweh. Ano yung E? Naalala nyo ba? E, enthroned. Okay, tapos, ano sunod? X, express devotion. Okay, so enthroned Yahweh, express devotion. Ito naman, letter A, announce His name. Ayan, so make His name known. So papakilala natin si Lord. Hindi lang ako kundi lahat po ng makakarinig ng salita ng Diyos ngayon, mapakilala natin si Lord. Sabi ng Psalms 96 verse 3, declare His glory among the nations, His marvelous works among all the peoples. Sinasabi ng Bible, actually, hindi lang yun yung verse, marami yan actually, hindi ko na sinabi. Maraming sinasabi sa Book of Psalms na laging iparating natin sa mga tao, ideklara, iproclaim natin yung lahat ng ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. And therefore, kung ang Book of Psalms ay sobrang ingay na dapat natin ideklara ang pangalan ng Diyos o lahat ng mga ginagawa niya sa buhay natin, dapat po, meron tayong ginagawa rin. Hindi dapat tayo maging silent Christian. Okay? Pag sinabing silent Christian ka, lagi ka lang tahimik. Hindi, okay na ako na lang ligtas. Okay na ako na lang yung nakakakilala sa Diyos. Paano yung pamilya mo? Paano yung mahal mo sa buhay? Paano sila? Okay na ba sa'yo na ikaw lang yung pupuntang langit? Or ayos na ba sa'yo na kapag nagunaw na yung mundo bukas, okay lang sa'yo na ikaw lang ligtas? So dapat maipakilala natin, maproklama natin, i-announce natin sino ba si Jesus. Especially ngayon, mag-December na, magpapasko na naman. Sobrang init lang talaga ng mga diskusyon ngayon sa government natin dahil sa mga kaganapan. So, pinagpe-pray ko nga, nagising ako kaninang madaling araw, mga alas 2:30, 2:30. Before 2:30, mga 2:25 pala. Tapos nagpe-pray ako, sabi ko, Lord, ba't mo ako ginising? Kasi out of nowhere, natulog kami ng medyo late na, 11 na ata. Tapos nagising ako, then nagpe-pray ako. Tapos, inopen ko yung Bible ko, nandun ako sa Book of Psalms. And sa Book of Psalms, merong portion doon tungkol sa prayer ni David. Sabi ko, Lord, okay lang ba ipag-pray yung negative sa mga negative sa mga nangyayari sa bansa natin? Kasi syempre yung presidente daw, tsaka yung dating speaker, tapos si Saldico nag-ingay na, kumanta na siya ng Merry Christmas. So nalalaman na yung katotohanan, no? Parang, although pinagdatanggol pa sa Malacanang, pero tapos ngayon sa Malacanang nakabarricade ng maraming, tapos ang daming taong nagpaprotesta and so on. Sabi ko sa Panginoon, Lord, bakit ba kasi nanalo si BBM? Sabi ni Lord, kasi para ma-reveal yung truth. At mula nung naupo siya hanggang sa ngayon, lumalabas na lahat ng katotohanan ng lahat ng korupsyon ng bawat departamento natin. And sabi ko sa Panginoon, Lord, salamat kasi may Romans 8:28. All things work together for our good to those who love the Lord and to those who are called according to His purpose. Salamat sa Panginoon. Kasi ang negative ng situation ng bansa natin, top 3 tayo sa most corrupt sa buong Southeast Asia. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi kaya niyang i-turn around tong situation natin. Ulitin ko, kayang baguhin at ayusin ng Panginoon yung sitwasyon ng bansa natin. Amen? Nagtitiwala ako sa Diyos na kaya niyang ayusin tong bansang to. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi yung mga babies na yan sa paligid natin, magiging maganda yung generation nila. Alam niyo kung bakit? Kasi kung lumalabas ang lahat ng korupsyon sa bansa natin ngayon at mga katiwalian, kasalanan ng bansa natin nare-reveal na, pag naayos ng Panginoon yan, yung mga babies na yan, yung mga babies na lalaki na yan, maganda yung generation nila kasi may righteousness na. Kasi habang nare-reveal yung katotohanan sa bansa natin, mag-aayos ang lahat ng departments ngayon. Mag-aayos ang lahat na nakaupo sa gobyerno. Nakagaya ng ginagawa ni Vico Soto sa Pasig, mag-aayos ang lahat ngayon. Kasi makita lang na mag-corrupt ka, malalaman na ng buong mundo dahil sa social media ngayon. And nagpapasalamat ako sa Panginoon, ang pangit pa ngayon ng sitwasyon. Imagine nyo na lang po yung situation ng bansa natin. Kasi nag-pray ako kanina and pinicture sa akin ni Lord. Alam mo yung construction? Nakakita na kayo ng construction site. Yung hindi pa tapos. Nakakita na kayo ng construction site na hindi pa tapos. Ganun pa lang ang Pilipinas ngayon. Hindi pa tapos. Okay? Hindi pa tapos. Binubuo pa yung bansa natin ulit. And pag nabuo na yung bansa natin, magpapasalamat kayo sa Lord na ganito yung mga nangyari ngayon. Kasi aayusin ng Diyos yung bansa natin. Amen po. Nagtitiwala ako, mas mapoproklama ang pangalan ni Jesus sa bansang to pag natapos na ang lahat ng to.
magiging merry pa rin ang Christmas nating lahat. Okay, amen po. So kaya, ang announcement ng pangalan ng Diyos, ng pangalan ni Jesus sa ating bansa, kailangan talaga bumalik ang mga Pilipino sa Diyos. Napansin nyo, ba't tayo binabagyo ng binabagyo? May mga lindol. Tinatawagan talaga ng Diyos ang Pilipinas para mag-pray, bumalik at tumawag sa Kanya. Ito yung time na kapag hindi ka bumalik sa Diyos, sakaling dumating mas malubhang mga dilubyo sa bansa natin at hindi ka ready, yari ka. Kaya ito yung time na dapat mas bumalik ng bumalik ang mga tao sa Diyos. Amen po? Whether anong estado ng buhay mo, ano man sitwasyon mo, ito yung panahon na dapat mas lalo kang bumalik, manumbalik ng gusto sa Diyos. Kasi kailangan nating gawin na maipakilala ang Diyos sa lahat ng ginagawa niya sa ating buhay. Okay? May ginagawa ba ang Diyos sa buhay niyo? May mga ginawa bang kamangha-manga ang Diyos sa buhay natin? Amen po. 11th month na ngayon. Magsasara na yung 2025. Marami mang mabuting ginawa ang Diyos sa buhay natin. Amen. So kaya dapat iproklama natin yon. Okay? Sabi nga, to exalt the name of God is not just to worship Him in private, but to announce His greatness publicly. Kailangan meron tayong gawin. Iproklama natin yan. I-testify natin na merong ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Dahil daw, silence is not an option for those who know their Savior. Kilala nyo ba yung tagapagligtas nyo? Kilala nyo ba yung nagligtas sa kaluluwa nyo? Kung kilala nyo yung nagligtas mula sa kasalanan nating lahat, ipakilala mo rin siya sa iba. Amen po. Again, niligtas tayo ng Panginoon sa kasalanan na hindi ka na pupuntang impyerno, nakasulat na yung pangalan mo sa langit, may relasyon ka na sa Diyos bilang tatay mo siya, anak ka niya, ikaw ay special na sa harapan ng Diyos, may value ka na, mahalaga ka na sa Diyos. Okay? Minahal ka na, inibig ka na ng Panginoon despite ng lahat na naging kasalanan natin. Salamat sa Diyos, manampalataya ka lang sa Kanya, i-justify ka na niya. Ano yung ibig sabihin ng justify? Itatama niya lahat ng mga kasalanan natin, past, present, future sins. Lahat yon maayos na sa harapan ng Diyos. Dahil kay Jesus. Kasi pinako na lahat dun yun sa cross. Maniniwala ka lang. Okay? Dati kang hindi naniniwala sa Diyos, wala kang kaligtasan. Pero nung naniniwala ka sa pangalan ni Jesus, may kaligtasan ka. Yung Savior natin, ibinigay niya yung buhay niya dun sa cross at kailangan natin yung tanggapin. Paniwalaan natin na si Jesus lamang ang pwedeng magligtas sa atin. Wala nang iba. Okay? Yung pangalang Jesus pa lang, Yeshua sa Old Testament, sa Hebrews, o sa Hebrew, pangalan niya pa lang nagliligtas na. The word Jesus, Yeshua, is the word the Lord saves. Nagliligtas na siya. Kaya wala nang ibang pangalan na pwede magligtas sa'yo. Hindi kayo liligtas ni Allah, hindi kayo liligtas ni Confucius, ni Buddha, o kung sino mang religion sa buong mundo. Si Jesus lang ang pwede magligtas sa atin. Amen? Okay, bago tayo mag-go, let's pray. Father, we thank you po sa umagang ito. Salamat sa pagkakataon na mag-aral lang yung mga salita. And Lord, we thank you, Lord, for giving us the opportunity to know you more sa araw na to. We praise you, Lord, sa buhay ng mga anak mo narito. At yung mga nasa online ngayon, even yung manonood pa mamaya, Lord, we pray for them that you'll continue to guide. Speak to us, Lord. Holy Spirit, we need you in our lives. Reveal to us, Jesus. Reveal to us yung message mo, yung purpose ng message mo ngayon sa aming buhay. Mangusap ka po ng personal, maging totoo sa amin at na-transform kami. Baguhin mo po ang aming kaisipan, ang aming mga puso, ayon sa kalooban mo at sa inyong mga salita. At maganap, Panginoon, ang yung nais mo sa araw na to sa aming buhay. We pray for your power, Lord, to move in our lives today. We ask, Lord, that your name will be exalted, will be glorified in the name of Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw na to. Bigyan po kong tagumpay sa pag-aaral namin ng iyong mga salita. We pray for the blood of Jesus to cover us, our ears, our minds, our hearts, Lord, as we receive the Word of God with faith and with joy in our hearts, Lord. Ay patuloy na maganap, Panginoon, ang pagpapala mo, ang kalooban mo sa aming buhay. At patuloy na itinataas namin sa iyo ang lahat ng ito at maranasan namin ang pag-ibig mo, ang pakapayapaan ng Diyos at ang kagalakan sa banal mong Espiritu sa pangalan ng Jesus. Amen. Now, the world was here. Okay, sabi ko na yan. Sa Romans chapter 10, verse 15, may binabanggit doon, beautiful feet. Okay, so how beautiful are the feet of those who bring good news. Sabi nga, pag ikaw yung may alam sa gamot ng cancer, hindi yung ba i-share? Pag alam mo yung gamot sa cancer, hindi yung ba i-share? Di ba? Si Alpi, manggugupit to eh. Pagong gupit yung lingkod nyo. Yan, kakagupit lang sa akin ni Alpi kagabi. Yan, sabi ni Alpi, you call, we fade. Kuya fade. Yan, yun yung. So, how beautiful are the feet of those who bring good news.
Kung pangit ang tubo ng buhok mo at gusto mong umayos yan, lapit ka sa barbero. Yan. Marketing, no? Minamarket si Alfie. Kung gusto mo magpaayos ng buhok, magpagupit ka. Ngayon, kung si Alfie ay marunong manggupit pala, at dala-dala niya yung good news na kaya kanyang papugiin at pagandahin, kailangan po natin ng ganong klaseng beautiful fit. What I'm saying is, ganon din sa salvation natin. Ganon din sa relasyon natin sa Diyos. Hindi pwedeng ikaw lang ang merong kaligtasan. Hindi pwedeng ikaw lang yung may relasyon sa Diyos. Kung meron kang kaligtasan na, kung meron kang relasyon sa Diyos, ibahagin mo yan sa iba. Amen? Amen. Huwag kang maging tahimik na Kristiyano. Yung wala ka man lang sinasyaran kahit isa. Wala ka man lang dinadala. Taas ng mga kamay ng mga tatay. Asa ng mga tatay dyan? Oh, sige. 1, 2, 3. Magiging tatay. May mga mukhang tatay pa, ano? Alam nyo ba na ang lahat ng mga tatay ay mga pastor ng kanilang pamilya? Ulitin ko. Ang lahat ng mga tatay, magiging tatay at mukhang tatay. Kayo ang mga pastor. Tayo pala, kasama ko doon. Tayo ang mga pastor ng ating pamilya. Lalaki ang mga anak natin, magiging malapit sa Diyos ang asawa natin dahil sa'yo na tatay at asawa niya. Kung hindi, yari ka. Haharap ka sa Diyos, i-account mo yung asawa mo, i-account mo yung anak mo kung paano sila nabuhay sa mundong to. Dahil ikaw yung pastor ng pamilya nila. Kung hindi mo sila madala sa Panginoon, mapalapit sa Diyos, kasalanan mo yun. Ikaw ang unang may beautiful fit sa pamilya mo. Kasi ikaw ang magdadala ng mabuting balita sa buong pamilya mo. Pag hindi mo sila nilapit sa Diyos, gagawa ang kaaway, ang jablo, para lalo silang mapalayo sa Diyos. Okay? Ngayon, bilang mga Kristiyano at bilang mga anak ng Diyos, may responsibility tayo na ideklara ang mabuting balita. Bakit daw? When we announce His name, we become His voice, tayo yung boses ng Diyos. We become His witnesses, we become His messengers. Dahil padilim yung mundong to, kailangan ng magliliwanag. Okay? This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Munting ilaw ka lang. Pero pag pinagliwanag mo yan, makikita yan. Amen? Kasi nga, again, hindi po kabaligtaran ng liwanag ang dilim. Kundi, the absence of darkness is the presence of light. The absence of light is the presence of darkness. Either madilim ang buhay mo, at kailangan mo ng somebody na magsisindi ng kandila mo. At pag nagliwanag ka, you have to pass it forward. Ibigay mo yun sa iba. Now, meron tayong 3 pag-aaralan. 3 W. Okay? Wala dyan. Okay. 3 W. Paano natin i-announce ang pangalan ng Diyos? Number 1, announce His name through your words. Okay, sabi nga, words. Gaano karami tayong sinasabi sa isang araw? Sabi daw sa statistics, merong 25,000 words ang mga babae everyday. Stats lang yan. Approximately lang yun. Ang mga babae daw ay ganong kadaldal. 25,000 words a day. Ang mga lalaki naman daw ay 12,500 words per day. Yan. Ganon. Medyo tahimik lang kami mga lalaki. Yan. Konti lang ang mga pinag-uusapan namin. Yan. Gaano karami sa 25,000 at 12,000 words natin per day na i-announce natin or na i-share natin ang Diyos sa buhay ng mga tao? Sabi ng Psalm 107, verse 2, basa, let the redeemed of the Lord say so. Sino yung mga redeemed? Taas ng mga na-redeem. Naalala nyo na nag-communion tayo, may kinanta tayo, I am redeemed. Bakit ka redeemed? Tinubos na ako ni Jesus. By the blood of the Lamb, sino yung Lamb? Si Jesus, the Lamb of God, who was slain from the foundation of the world so that magkaroon tayo ng kaligtasan. So sabi ng Bible, let the redeemed of the Lord say so. Bakit? Whom He has redeemed from the hand of the enemy. Tinubos ka na ng Diyos. Hindi ka na papuntang impyerno. May kaligtasan ka na. So ibahagi mo yun, i-share mo yun. Sino? Sino i-share mo? Yung nag-redeem sa'yo, yung Redeemer mo. Ano yung Redeemer mo? My Redeemer lives. Buhay siya.
Amen? So, anong kailangan natin gawin sa words? Siyempre, ano ba ginagawa ng bibig? Nagsasalita. So, number 1, speak boldly about His salvation. Okay? Sabi ni Paul sa Romans 1 verse 16, "For I am not ashamed of the gospel of Christ." Hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita ni Kristo na nagliligtas. Hindi ko na kasi kinumpleto. Pero yung kasunod niyan, sabi doon, "For it is the power of God unto salvation, first to the Jews, then to the Gentiles." So ang kaligtasan, yung kapangyarihan ng kaligtasan, nasaan? Nasa gospel, nasa mabuting balita. Hindi ka maliligtas kung hindi mo maririnig yung mabuting balita ng kaligtasan. Nino? Ng Kristo. That is why sabi ng Bible, speak boldly. Kailangan mo ipahayag yan sa mga tao. Dapat malaman nila. Because that's what matters most. Alam nyo ba, ang pinaka nagmamatter sa Diyos, yung mga mahal mo sa buhay, kaibigan mo, na malapit sa'yo, na kailangan marinig na dapat silang maligtas. Kailangan maging sure po ang kaligtasan nating lahat. Okay po? Number 2, the world is loud about sin. Tama ba? Maingay na ang mundo ngayon sa kasalanan. Tama? Sobrang ingay kaya ng mundo. When I talk about sin, grabe. Rampant ang kasalanan. You name it. Corruption, adultery. Dati, naalala ko nung 90s, no? Mga pinapanood namin paghapon, pag galing school, mga educational, no? Siniskwela, Matinik, Raya Manawari. Nakakagulat ngayon. Huling nanood ako ng TV, 2000, hindi na ma-recall no? Huling nanood ako ng television, yung may antena talaga. Yung usual ABS-CBN, GMA. 2006. Ang tagal na, no? Kasi after 2006, 2007, nakatira na ako sa church, wala kaming TV doon. Okay, so hindi kami nanonood ng TV. Ever since 2007, kahit may TV sa bahay, pang YouTube lang yun ng mga bata. Pero wala kaming TV talaga na may channel. Imagine, growing up, ang mga pinapanood mo educational, ngayon ang mga palabas, di ba? Yung mga, siguro during the time na nasa PL mo na ako, 10 years ago, parang, ang mga pinapalabas, ika-anim na utos. And even ngayon, tama ba? Ewan kung ma-updated kayo, nanonood ba kayo ng TV, mostly na makikita nyo sa palabas ngayon, puro kabit. Tama? Tama ba? Tungkol sa pera, tungkol sa sex, tungkol sa glory, tungkol sa fame, popularity, and so on. Tapos sumikat pa yung Demon Hunters ng K-pop, Demon Hunters. Sa mga bata, no? Yung mga bata tuloy nakakapanood ng mga monsters. Tapos magtataka ka, ba't nagkakaroon ng bangungot? Bata pa lang. Paano kung ano pinapanood? Talamak na rin sa social media, TikTok, YouTube, mga reels, and so on. Mga shorts and every short videos na nakita natin yung kalaswaan and so on and so forth. Napakaingay ng mundo sa kasalanan. Pero mas kailangan natin mag-ingay tungkol sa kaligtasan ng Diyos. Kasi pag nalunod ka sa kasalanan, sabi ng Bible sa Ezekiel, "The soul that sinneth shall die." Mamamatay ka dyan sa kasalanan mo. And so we need a Savior who can save us from our sins para i-share din natin yun sa iba. May pag-asa pa. Amen? Boldness is not arrogance. It is confidence in God's truth. Confidence yan. So, meaning to say, hindi porket matapang ka mag-share, mayabang ka na. Hindi. Alam mo kasi yung totoo at tinatayuan mo yung totoo. Amen? When you know the truth will set you free. Tama? Malalaman mo yung katotohanan, makakalaya ka. And ang purpose ng pagpapalaya sa atin sa katotohanan ng salita ng Diyos is that mabuhay ka ng confident ka rin. Hindi ka mahihiyang lumapit sa Diyos kasi alam mo yung totoong anak ka ng Diyos. Madali sa yung lumapit sa Diyos sa pagpe-pray. Bakit? Anak ka ng Diyos eh. Amen po? Meron pa ba dito nahihiya kang tumawag sa Diyos? Baka wala ka pang relasyon sa Kanya. Pag nahihiya ka pang lumapit sa Diyos, may atraso ka sa Diyos. Pero pag confident kang lumapit sa Diyos, alam mo kasi yung katayuan mo. Alam mo yung position mo sa harapan ng Diyos. You're a child of God. He's your Father. Madali kang makalapit sa Kanya. Pero kapag ang tingin mo sa Diyos siya yung judge, matatakot ka lagi. Nakakatakot na judge ang Diyos. Kaya kailangan malaman mo yung position mo as a child. When you're a child of God, anak ka ng Diyos. At bago ka maging lingkod ng Diyos, anak ka niya muna. Amen? Paano ka naging anak? Sa pamamagitan ng pagtanggap sa anak ng Diyos. Sino? Si Jesus. Okay?
Kung meron ka ng confidence sa paglapit sa Diyos, magiging confident ka rin i-share yung salita ng Diyos. Amen? May request ako sa MMM. Mali yung present yung Canva. Yung dapat yung copy. Okay? So, ang present yung mismong title ng announcer's name. Yung copy lang dapat. Paki-check nyo sa Canva. Okay? Hindi tayo magkapares eh. Yan. Number 2, share. Basa. Share His Word faithfully. Okay? Bakit daw? Bakit faithfully? Anong meron sa pagpapahayag ng salita ng Diyos faithfully? Sabi ni Paul kay Timothy, Timothy, preach the gospel or the word, be ready in season and out of season. Whether ikaw ay handa o hindi, be ready. Maging handa ka. Whether may sitwasyon ka ngayon, nasa season ka ng ganyan, o nasa season ka ng ganito, maging handa ka na i-share yung salita ng Diyos. You have to preach the word of God faithfully. Meaning to say, kahit ano pa mang sitwasyon mo sa buhay ngayon, be ready na ma-share yung gospel. Meron akong kaibigan, napunta siya sa ospital. Tapos sabi niyang ganon, alam mo ba, nagpapasalamat ako sa Panginoon, during the time ng COVID daw, hindi ko pala kaibigan lang to, ninong ko siya sa kasal. Taga Bulacan sila. During the time daw ng COVID, na-COVID siya, 2020. Tapos, hindi niya daw alam bakit siya na-COVID. So, lahat naman tatamaan, bakit siya pa? Tinatanong niya si Lord. Tapos, dinala siya ni Lord sa alam niyo yung, di ba pag na-COVID ka, quarantine, alam niyo yung mga parang tent lang na puti, na-imagine niyo, tapos may mga bed sa loob. Na-quarantine siya doon sa ganong area at marami silang na-quarantine doon. Tapos sabi niya ganon, hindi niya daw alam bakit siya dila ng Panginoon doon. Pero nung punta na siya sa loob na yon, nakita niya yung purpose ni Lord. Kaya siya na-COVID para ma-share niya yung mga na-COVID doon sa loob. Yun yung tinatawag, whether you're out of season, preach the word. Ano mang sitwasyon mo, maganda o hindi, be ready to preach the word. Be ready to share the faithfulness of God sa buhay mo. And alam nyo, sabi niya gano'n, yung testimony niya, si Ninong Albert yun nasa taga Santa Maria, Bulacan, yung buong tent nila ng mga naka-quarantine, wala ni isang namatay. Wala ni isang namatay. Dahil nandun siya. And na-share niya lahat ng word. Encourage niya yung mga tao nandun. Praise God. Nakuha niyo po yung point? Whether you're in season or out of season, be ready to share the word of God. Be faithful. Meron pa rin gagawin ng Panginoon sa buhay mo, kahit pa ang pangit ang sitwasyon ng buhay mo ngayon. Pag hindi pa happy, hindi pa ending. Okay? Pag hindi pa happy, hindi pa ending. May pag-asa pa. Alright? Sabi nga, whether in pulpit, classroom, conversation, God calls us to declare His word with integrity and love. Okay? Sabi nga, pangatlo, shine His truth gracefully. Okay, let your speech, sabi ni Paul, always be with grace. Seasoned with salt. Alam niyo yung salt? Asin. Para saan ang asin? Pampalasa. Sabi ng lola ko, lahat ng ulam dapat lagyan ng asin para sumarap. Whether anong klaseng luto yan, lagyan mo ng asin. Kahit kaya chocolate, may asin. Tama? Sino na marunong mag-bake ng chocolate? Di ba nalalagyan din ng asin yun? Kasi lahat ng lasa dapat nandun. Ngayon, sabi ni Paul, yung speech daw natin, dapat with grace. Graceful ka daw dapat magsalita. Paano kaya yun? Dapat graceful yung words na lumalabas sa bibig mo. Yung nabasa ko kanina sa Proverbs. Sa Jeremiah pala. Those who love cursing, sabi doon, it is like a garment that you put on and you will die on your curse. Napakasakit nun. Pag laging mapangit or masama yung tabas ng labi mo at kung ano-anong masasamang salita ang lumalabas dyan sa bibig mo, para yung damit na sinusuot mo. Nakikita ng lahat yon at nagmamanifest yon at hanggang mamatay ka dun sa mga curse na sinasabi mo. Mga masasamang salita na lumalabas sa'yo. And that's why we need to speak with truth, the truth with grace. Seasoned with salt, dapat may pag-ibig. Amen? Dapat po may pag-ibig yung ating, sabi nga ni Paul sa Ephesians, speak the truth in love. So dapat merong tenderness. Sinasabi natin yung totoo, pero may pag-ibig ng Diyos. Amen? Kumbaga siya yung tinatawag na hinampas mo, pero hinimas mo.
Gets nyo? Hinampas ka, pero hinimas ka. Kinorek ka, pero kinomfort ka. Amen? Yun yung dapat sinasabi natin, we speak the truth gracefully. Si Peter nga, one time, nandun siya sa, di ba dininay niya si Jesus? Tama? Naalala nyo? Dininay ni Peter si Jesus. Tapos umupo siya dun sa bonfire. Tapos may babae dun sabi, oy, di ba ano ka? Disciple ka ni Jesus. Hiyang-hiya siya. Takot na takot siyang lumapit mas sumagot doon. Kasi mahuhuli siya eh. Pero, after nung lahat ng yon, nabuhay na si Jesus, at doon sa Acts chapter 2, napuspos siya ng banal na spirito, ano nangyari? Kinakausap niya na yung 3,000, nag-share siya ng gospel. Sa Acts chapter 2. And we need the power of the Holy Spirit para makapag-share tayo ng salita ng Diyos. Okay? Hindi mahirap i-share yung word of God kung hindi pa nananahan sa'yo ang banal na spirito. Okay? Kaya po mag-pray po tayo. Ay, ano nangyari? Saan na kayo? Yan. Let's pray na Pag-pray po natin na tayo ay bigyan ng Diyos ng opportunity na makapag-share ng salita niya sa anumang sitwasyon ng ating buhay. Amen po? Whether ikaw ay nagtatrabaho, ikaw ay estudyante, ikaw ay magulang, ikaw ay anak, anumang estado mo sa buhay, ipag-pray natin palagi na bigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon, situation, na makapag-share palagi ng salita ng Diyos. Okay? Number 2. Ito na. Sige, ako na. Yan. Thank you. Yan. Number 2. So ano yung una? Announce His name through your words. This time, through your works. Yung mga gawa natin. Okay? Matthew 5:16, sabi ni Jesus, let your light so shine before men that they may see your what? Your good works. And glorify your Father in heaven. Okay, lilinawin natin maigi ha. Maliligtas ka ba ng good works? Makakapunta ka ba sa langit kasi mabait ka? Hindi. Mapupunta ka ba sa langit kasi gumagawa ka ng kabutihan? Hindi. Okay? Paano ka mapupunta sa langit? Paano ka magkakaroon ng totoong kaligtasan? Mananampalataya ka kay Jesus. Okay? Pagsisisihan mo yung kasalanan na hindi ka naniniwala sa Diyos, yung unbelief. And you put your faith in God, in Jesus alone, na siya yung Savior natin. That's your salvation. E ano yung good works? Para saan yun? Yung good works, yan ang resulta ng kaligtasan mo. Amen? Kung totoo kang ligtas, anong kasunod? Magiging mabait ka. That's why pag sinabi mong Kristiyano ka, ang expectation ng tao sa'yo, mabait to. Mga Diyos to. Bakit? Kristiyano to eh. Have you ever wonder, natanong niyo na ba yon? Bakit sa maraming bansa sa buong mundo, tanging mga Kristiyano lang ang inuusig? Nabalitaan niyo na ba na pinarsecute ang mga Jehovah's Witnesses? Pinarsecute ang mga INC? Pinarsecute ang mga Muslim? Pinarsecute? Nakabalita na ba kayo? May mga binehed na pinugutan ng ulo ng mga Muslim, ng mga Kristiyano. Ganun ba? Ito mga born-again Christian, pinugutan ang 10 Muslim. May nabalitaan ba kang ganon? Itong church ng Jehovah's Witnesses or Iglesia ni Cristo, sinunog ng mga Kristiyano. May nabalitaan kayo ganon? Wala, di ba? Pero bakit inuusig ang mga Kristiyano? Bakit hanggang ngayon, galit na galit ang bara ng mundong to sa pangalan ni Jesus? Bakit kay Jesus lang? Bakit hindi kay Allah? Bakit hindi kay Buddha? Bakit hindi kay Confucius? At iba't iba pang mga Diyos-Diyos nila. Bakit si Jesus lang? Kahit itanongin nyo kay ChatGPT. Mga nag-ChatGPT dyan, mga nag-AI dyan. Si Jesus lang ang talagang tagapagligtas. Kaya siya lang ang palaging inuusig. Bakit? Ang resulta kasi ng totoong kaligtasan ng isang Kristiyano na naglagay ng pananampalataya kay Kristo, babait ka. At gagawa ka ng kabutihan. Bakit? Through your good works, yung mga taong nakapaligid at yung ginawan mo ng kabutihan, they will glorify God. Amen? Pupurihin nila ang Diyos. Bakit? Ay, totoo talaga to. Anak talaga to ng Diyos. So, paano natin gagawin yung mga works natin? Number 1, letter D. Demonstrate His character in daily life. Sabihin nyo nga, character. Okay, character nino? Ni Lord.
Ang sabi ni Paul, Ephesians 4:32, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgave you. Hinighlight ko yun. Sabihin mo sa katabi mo, be kind, be tender-hearted, be forgiving. Oh. Character ni Kristo yan. A simple act of random kindness can transform a hurtful heart. Totoo ba yun? Sometimes, yung simpleng kindness mo, nababago yung pusong nasaktan. Down, depressed, stress, oppressed, lahat na ng S. Sometimes, yung simpleng kindness mo, it can change them on how they view Christians. Alam niyo bakit maraming tao ngayon ayaw maniwala sa mga Kristiyano? Alam niyo kung bakit? Kasi tayo mismo, papangit na ugali natin. Tayo mismo nagpapakita nun sa mga tao, ang pangit na ugali natin. Kasi sasabihin, malalaman, ay, Christian pala yan. Ganyan pala yung mga Kristiyano. Naiintindihan ko na ba't pinaalis kami ng Panginoon sa MH dati. Sa MH, yung nagsisimula pa lang sa Sandalite, bahay pa lang yung sa Katarungan, meron kaming kapitbahay, tawag namin sa kanya, Payapa. Alam niyo bakit? Hindi siya mapayapa. Tuwing nagtutugtugan kami, lalabas siya, hay, ang ingay-ingay niya! Tapos sasabihin sa amin, nakataas pa yung, no? Kanya ba mga born again? Alam niyo kung bakit? Sumasagot kasi kami. Dumating pa yung time, inaawat ako ni Narod, tsaka ni Nami ko nun eh. Dala ko na yung bareta, babaretahin ko yung nagwawang-wang na sasakyan kasi. Immature pa kasi, tuwan kami sa ganun. Paano nag-service, tumutunog, yung kotse, naka-alarm. Nag-service kami, asan yung kotse? Nasa labas lang. Sabi ko, kinuha ko yung baretang ganyan, inaawat ako ni Narod. Huwag na, mag-umigil ka. Nagalit ako eh. Tutusukin ko talaga yung sasakyan niya eh. Bakit? Hindi makita yung karakter ni Kristo. Hanggang sa pinalis na kami ni Lord doon, hindi pa rin na-born again yung mga yun. Ang masakit doon, estudyante ng nanay ko yun sa Sunday school dati. Yung kapatid niya, si Papa naman na nag-ordain na pastor. In short, mga Kristiyano rin sila. Pero sila yung umuusig sa amin noon. Bakit? Hindi makitaan. Kung naging mabait lang kami sa kanila, ay, pasensya na po ako. Sorry po. Sige po, kami na po mag-a-adjust. Kung sana ganun yung mature na kami that time, hindi sana ganun yung situation. We have to demonstrate yung karakter ng Diyos every day. Amen po? Bakit? People may never read the Bible, but they will read your life. Some people, hindi talaga sila nagbugasan ng Bible, pero maniniwala silang totoo ang Diyos sa salita niya kapag nakita sa buhay mo. Amen? Ikaw mismo yung binabasa nila. Kaya nga tinawag tayong living epistle, buhay na sulat. Tayo yung living Bible dapat. Makitaan tayo na talagang kilala natin ng Diyos. So, i-demonstrate mo yun through your works. Paano? Yung character ng Diyos, pakita mo sa kanila. Amen? O, sunod. After i-demonstrate, ito naman, letter D, display His compassion to those in need. Ito, pinababa ko yung version, ha. 1 John 3:17. Basa. If we are rich and see others in need, yet close our eyes against them, how can we claim that we love God? Linaw, no? Meron ka naman. May extra ka. Wellness ka ni Lord. Tapos, may lumapit sa'yo nangangailangan. Pero pinikit mo lang yung mata mo, sinabi mo, pagpe-pray kita, God will provide sa'yo. Meron ka naman pambigay sana. Paano mo sinasabing mahal ka ng Diyos at yung pag-ibig ng Diyos nasa iyo? Kung sinaraduhan mo ng pinto, yun nangangailangan. Di ba? Kung alam mong in-need siya, meron ka naman, share. Bakit daw po? Para saan ang blessing ng Panginoon? We are blessed to be a blessing. Kaya ka pinagpapala ng Diyos, ini-increase ng Panginoon yung resources mo. Bakit? Para maging blessing sa iba. Sabi ko nga, Lord, kasi may mga nakikilala ko, grabe yung mga resources talaga. Mga milyonaryo, bilyonaryo, talagang mayayaman. Sabi ko, Lord, na-realize ko,
sa sobrang, hindi lang sila nagsikap basta, kundi dahil natutunan nilang maging faithful, hawakan yung mga resources na pinagkakaloob ng Diyos sa kanila, mas lalo silang pinagpapala ng Diyos. Kaya naintindihan ko na ang pagpapala ng Diyos ay nasa mga taong kayang hawakan yung mga pagpapala niya. Naintindihan niyo po? Sino dito ang mga nagtatrabaho? Taas ang kamay, may work. Mga may trabaho na. Taas ng kamay, ang sahod mo ay 5 digits. 5 digits. Sige, nakakaya naman. Meron kasi ako 6 digits, oh. Alam niyo po ba, na ultimo sa sahod, even sa promotion, positions, pagtaas ng posisyon mo, nasa ano rin yan? Nasa faithfulness mo rin sa Panginoon. Kung paano niya ipagkakaloob. Kung kaya mo na i-handle yon, ibibigay sa iyo ng Diyos. Okay? That's why sabi ko, Lord, siguro, kaya rin kami sa Maglaya, sa pamilya namin, hindi pa kami pinapayaman ng gusto ng Diyos. Kasi kahit ni isa sa amin, parang wala pa talagang marunong. Pero nakita ko si Paul Joshua, si Pastor Jo. Siya ang una ko nakitang yayaman ng gusto sa amin kasi natututunan niya na yung logic ng ng finances. Sa akin hindi pa, kasi di pa ako nagda-try. Si Joe, na siya parang medyo, doon na siya papunta However, sabi ko sa part ko, kailangan natin matutunan din yung mga bagay-bagay na to para malaman mo rin kung paano ipagkakaloob sa'yo ng Diyos yung pagpapala na yan. Kung kaya mo i-handle. May isang mayaman nagsabi sa akin, bibigyan kita ng 5 million pesos. Anong gagawin mo? Di isip ako, 5 million, bibili po ako ng building ng church. Sabi niya sa akin, hindi ko na ibibigay. Bakit naman? Hindi mo kaya i-handle. Wala kang mabibiling wala kang mabibiling building sa 5 million. Pangalawa, hindi mo alam gagawin mo sa 5 million. Kaya di ko bibigay sa'yo. Sayang. Dapat pala sinagot ko, una po, mag-tights ako. Sunod, mag-i-invest ako. Sa ganito, sa ganyan, and so on, so forth. Kung sana yung sinagot ko, baka binigay sa akin. Kaso during that time, hindi pa ako knowledgeable sa part na yon. Kaya kung ikaw ay mayaman or merong mga resources, ipinagkaloob sa'yo yung mga resources na yan at naging tapat kang hawakan yan. Ang purpose ng Lord sa buhay mo, kaya niya binigay yan sa'yo para doon mai-display mo yung compassion ng Diyos sa mga nangangailangan. Pag hindi mo pa alam yon, mag-pray ka. Lord, increase mo yung compassion mo sa akin. Next month, magkakaroon tayo ng Give a Gift. Yan, December na naman. Give a Gift project na. Okay? Bibigyan na naman tayong regalo. Nawa talaga, magkaroon ng breakthrough na maging blessing yung church sa mga nangangailangan. Amen po? Sama, makiisa rin tayo doon. Okay? Next. Good works are not for glory, but for witness. Sabi nga, love in action reveals that the God we serve. Alam niyo ba, sometimes yung mga tao, hindi sila maniniwala sa Diyos hanggat di sila nakakaramdam ng something mula sa'yo. Sometimes, the best way para makinig sila ng Word of God, gawan mo muna sila ng good works. Makikinig sila pag binigyan mo sila. Kaya yun po yung prayer natin. Sometimes maniniwala sila na totoo ka. Ako minsan pag nag-grab, yung sa application, yung price na binigay, lagi ako nagtitip. Nagtitip. Like for example, ang binigay sa akin, sa Grab 700. Sinasarado ko ng 1,000 yun. Para, hindi sa pagiging galante, kundi seed faith ko yun. Okay. Alam niyo kung bakit? Somehow, after kong ibigay yun, tapos sasabihin ko pagpe-pray ko siya, mas makikinig siya sa Word of God. Bago ko siya pag-pray, so sharean ko muna siya. And the whole time pinag-drive niya ako, napapakinggan niya yung salita ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Kasi may kindness na kagad. We have to display it sa mga tao na nangangailangan. Okay? Yung may nasakyan ako sundalo. Tapos sabi niya, nanakawan pala siya. Ano tawag doon? Yung mga sumasakay sa Grab, tapos kinikidnap. Hinold up. So, na-hold up siya ng 10,000 at yung 10,000, inutang niya lang. Tapos, dahil doon, kailangan niya mangutang ulit. So, 20,000 na yung utang niya. At kailangan niya magbayad. Kaya nung sinasabi niya sa akin, sabi ko, sige Brad,
i-ano natin, gawin ko ng 1,200 kasi parang nasa 900 yung ano eh. Gawin ko ng 1,200, sarado na natin. Yung, seed faith ko na sa'yo yung ano. Alam niyo, habang nag-drive siya, kwento siya ng kwento. Tapos, ako rin, nagkukwento rin ako, nag-share ako ng word. As bago kami maghiwalay, sabi ko, Sir, magpe-pray kita. So, pinag-pray ko siya. And, blessed na blessed yung puso niya nung pinag-pray ko siya. Sundalo yun. Retired na sundalo. So, kaya, people will listen sa testimony mo, sa Word of God, pag nabigyan mo sila ng mga something na mabuti. Okay? Lastly, sabi na, demonstrate His power through faithfulness. Bakit daw? Sabi ni Jesus, by this, my Father is glorified, that you bear much fruit. Alam niyo yung word na much fruit? Ang fruitfulness pala ay galing sa faithfulness. Tanda natin, ang fruitfulness ay galing sa faithfulness. Gaya ng isang magsasaka na nagtanim. Dahil ang pagtatanim ay hindi biro. Di ba? Tanim yun, mainit. Pero, inaalagaan ng pataba, ng lupa, inaalagaan ng dilig, inaalagaan ng araw, may mga anong tawag sa gano'n, yung para sa insekto, pesticides, and so on and so forth. Through His faithfulness sa pag-aalaga sa mga pananim niya, anong kasunod? Harvest. Naluluwalhati ang Diyos pag nagiging fruitful tayo. Amen po? So meaning to say, walang fruitfulness kung hindi ka magiging faithful sa maliit. Hindi ka pagpapalain ng Diyos sa malaking bagay kung sa maliit pa lang, ang dami mo na reklamo. Pagpapalain ka ng Diyos sa malalaking bagay, pag natutunan mo maging faithful sa mga maliliit. Amen? Amen po? Ang liit pa lang ba ng resources mo ngayon? Be faithful. Be faithful dyan. Meron kami kinakainin ni Rich Katarungan, si tata, yung classmate niya ata yung anak nun. Ever since na nagtinda sila ng ganon, napatapos siya na. Yung mga anak niya, nagtitinda lang sila ng pares. Ay, mami pala, mami. Naging faithful lang sila doon sa maliit na unang tinda. Hanggang sa ngayon, napatapos niya na yung mga anak niya, tumanda na sila doon. Be faithful in small things, palalakihin niya ng Panginoon. Bakit daw? Kasi pag nagyabang ka kagad, matutulad ka kay yung pangalan nun? Mami, sino ba napanood natin sa yung nagyabang na vlogger, na yung Becky, sino? Pares, si Diwata Pares, di ba? Hindi, napapanood sa Reels lang. Yeah. Ako lang, sorry. Kasi nakita ko yung ibang Reels na lugi na siya, nilalangaw na yung paresan niya. Ang yabang eh. Kanina, sa Proverbs 16, sabi doon, pride goeth before destruction. Pride goes before destruction. Bago ang destruction, bago ang pagbagsak ng isang tao, anong una? Pride. Kaya pag nagyabang ka, sa lahat ng meron ka, yari ka, para kang si Nebuchadnezzar. Nakita niya yung glory ng kaharian niya sa Babylon, no? Sabi ng Diyos, huy, ibabagsak kita. May Babylon pa ba ngayon? Wala na. Kaya ganun kahalaga ang pagiging faithful. Sabi nga, faithfulness in small things testifies that God reigns in your life. Amen? Be faithful sa small things. Palalakihin ng Diyos yan in time. May isang missionary, sabi niya, preach the gospel at all times and when necessary, use words. Alam niyo yung ibig sabihin ng words? Action. Gamit kayo ng action. Alam niyo yung mga missionaries, minsan pumupunta yan sa mga lugar, instead na gospel agad, papakainin muna nila, bibigyan nilang damit, regalo, yung mga tribo, and so on, para makinig sila pag nag-preach na. Kasi ganoon naman talaga dapat. You can preach the gospel, pero kung gutom mo yung mga yan, hindi sila makikinig sa'yo. So, pakainin mo muna sila. Sabi nga, our actions can become sermons that point others to Jesus. Amen? Sometimes, action mo pa lang, sermon na sa kanila. Preaching na sa kanila na ilapit sila sa Panginoon. Amen? So, una, announce His name through your words. Pangalawa, action. Pangatlo, announce His name through your witness. Paano yung witness?
Meron ka bang nakita na ginawa ng Diyos sa buhay mo? May ginawa ba si Lord sa buhay niyo? Na-witness mo yon, yung ginawa ni Lord sa buhay mo? Kung na-witness mo yon, i-testify mo yon sa iba. Sabi ni Bible, Isaiah 43 verse 10, "You are my witnesses, says the Lord, and my servant whom I have chosen." You are my witnesses, sabi ni Lord. Okay? Pinili ka ng Diyos. Nandito ka ngayon kasi pinili ka ng Diyos. Sabihin mo nga sa sarili mo, I am chosen by God. I am His witness. So anong dapat ginagawa natin? Siyempre, una, testify. Testify of what God has done for you. Naalala nyo yan? Yun yung sa Mark 5, yung pinalaya ni Lord, yung naaliyan ng masamang spirito, demon possessed. And then, sabi nung demon possessed, di na siya, nakalaya na siya, may normal na yung pag-iisip niya. Sabi niya kay Jesus, Lord, susunod ako sa'yo. Sabi ni Jesus sa kanya, go home. Huwag sumunod sa akin. Tinanggihan ni Jesus na sumunod sa kanya. Bakit? Ang purpose ni Lord, go home to your friends and tell them what great things the Lord has done for you. Hindi mo na kailangan sumunod sa akin. I-testify mo sa mga kaibigan mo, pinalaya kita. I-testify mo sa kanila yung ginawa ko sa'yo. Sometimes testimony lang kung paano ka pinalaya ng Diyos, kung paano binago ni Lord yung buhay mo. A testimony can change a person's life. Maniniwala silang totoo ang Diyos dahil sa testimony mo. Kung paano ka binago ni Lord. Yung testimony mo pa rin, personal testimony mo pa rin ang magbabago ng buhay nila. Naalala ko nga kahapon habang tuturo yung mga kuya kasi nag-music conference yung music team. By the way, sa music team po, sa music ministry, open po kami sa volunteers. Kung gusto nyo mag-join, hanapin nyo lang po yan si Kuya A, si Kuya JP, si Kuya Rod. Yan, magsabi kayo sa kanila kung gusto nyo mag-join. Tuturuan nila kayo kumanta. Tuturuan nila ako sa music team. Tapos nalala ko, habang nag-share sila, na reminisce lang kahapon, nung nag-share ako ng gospel sa section nila, high school pa sila noon, si JP tsaka si II, pumasok ako sa section nila, ang tinetestify ko noon, yung tenga ko. Tama ba? Di ba? Ang testimony ko noon na ako ay nagkaluga before, tapos nasira yung pandinig ko, naging 30%, 70% lang yung pandinig ko. And then, second year high school ako, pinag-pray ako ni nanay ko, at pinapray niya rin sa ministry ni Benihin. Tapos may 1,000 tao doon na nagpe-pray sa akin. And that time, habang pinagpe-pray ako ni Mama, bumukas yung tenga ko. In short, gumaling yung luga, nawala yung sakit. Puro spots na nung chinek ni Dr. Babaran, pagbalik ko doon, buo na ulit siya. Para na siyang bago. At hanggang ngayon, yung tenga ko, malinaw ang pandinig, malinaw, alam ko kung sintonado ka. Alam ko kung wala ka sa tono. Alam ko kung mali yung chords mo. Malayo pa lang, naririnig ko na. Pag nagbulungan kayo, naririnig ko rin. Kaya simpleng noise lang, naririnig ko na siya. Alam ko rin kung yung tono mo ganito, yung tono mo ganyan. Kahit salita lang siya. Ganun siya ka-clear. Bakit? Kasi yun yung testimony na ginawa, yun yung wonders na ginawa ng Diyos sa akin. Kung siya yung naging healer ko, pinagaling niya ako, kaya ka rin niya pagalingin. Kung healer si Lord sa akin, pwede rin siya maging healer sa'yo. Amen po? Yung testimony natin kung ano yung ginawa ng Diyos sa buhay mo, kaya rin gawin ni Lord sa iyo yun. Amen po? From that time, second year high school up to now, first love ko pa rin na ministry, music ministry. Hanggang ngayon, tumutugtog pa rin tayo. Bakit? Kasi sabi ko sa Panginoon, that time, Lord, pagalingin mo lang ako. Covenant ko yun promise ko sa Panginoon, Lord, pagalingin mo lang yung tenga ko. Lahat ng talents na bibigay mo sa akin, gagamitin ko sa iyo. Lahat talaga. Hindi ko lang nagagawa ngayon, sumayaw. Gusto niyo pa ba? Pagod na ako. Hindi, joke lang. Iba naman. Yeah. Sa maraming taon, nagasayo kami ni na Kuya Dave, yan, sa tuwing anniversary. Sina A, yan, mga dancer din yan. Multi-talent. Yan. Si Rod, sumayaw kami niya nung kasal nila. Sila lang pala yun. Anyway. So ang point is, the purpose is, we testify kung anong ginawa ng Diyos sa buhay natin. Amen po? You are His witnesses. We are His witnesses. I-testify mo pa rin yun hanggang ngayon. Alam nyo, every time na nag-evangelism ako, ganun pa rin yung purpose, ganun pa rin. Same testimony pa rin. At binabago pa rin ni Lord yung buhay ng mga tao. Okay? Sabi nga, your story may be the key to unlock someone else's faith.
Yung story mo lang, ang inaantay ng mga tao para magkaroon sila ng pananampalataya sa Diyos. Okay? Letter T, testify. Pangalawa, tell the nation who is. Sabi ni Jesus, go, therefore, and make disciples of all nations. Sa Bible school natin ngayon, ang goal natin, makapag-send ng mga missionaries, makapag-produce ng mga missionary pastors, na makapag-plant ng church sa Japan. Susi sa kahirapan. Joke lang. Or sa Korea, or somewhere sa ano. Kunyari si Alpi, padala natin sa Dubai, gano'n. Social. Dubai. O si Neil, padala natin sa North Korea, gano'n. Gano'n. Makapag-produce tayo, kasi yun yung sinabi sa atin ng Diyos eh. Go, therefore, and make disciples. Paano tayo make disciples? Alam niyo mga kapatid, huwag kayong mabuhay na Christian ka lang. Go with discipleship. Mag-discipleship tayo. Meron po tayong discipleship program na one-to-one. And if you want po, magsabi lang kayo. Doon po kasi talaga lumalalim yung mga spiritual na buhay natin. Habang nakikilala natin sino si Lord at paano tayo nagiging tagasunod ni Kristo. Para mawala ng expiration yung pagsunod natin sa Diyos, ay magiging Kristiyano ako kapag hanggang 30 years old lang or 40 years old lang. Nakakalungkot pakinggan yung mga adults, yung mga napupuntahan ko mga bagay minsan, na yung mga tatay or nanay, ang sinasabi nila, ay, nung araw, nung kabataan ko, naggaganyan din ako, nagba-Bible din ako, nagpa-church din ako. Ngayon po, hindi na kasi nakakalungkot pakinggan. Nagkaroon ng expiration yung pagsunod nila sa Diyos. During the time ng kabataan lang. Sabi ko, alam niyo po, may pang-encourage ako sa inyo. Maraming senior ang sumunod sa Panginoon. Unahin na natin si Abraham, 75 years old, tinawag ng Diyos. Si Moses, 80 years old, tinawag ng Diyos. Wala po sa edad kung kailan ka tatawagin ng Diyos. Nasa availability mo at willingness mo kung gusto mo talagang sumunod sa Diyos. And sabi nga, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not turn from it or depart from it. Bata pa lang, sanayin mo ng sumunod sa Diyos. Para pag tumanda yan, hindi yan tatalikod sa Diyos. Kaya po ang discipleship, hindi lang sa church, sa mga bahay natin nag-i-start yan, especially kung tatay ka. Ikaw ang magdi-disciple sa pamilya mo. Okay? Sabi nga, evangelism is not optional. Calling nating lahat yan kung ambassador ka ni Kristo. Amen? We are ambassadors of Christ. Tayong lahat, hindi lang ako yan lahat po tayo ay nire-represent natin si Kristo everyday. Malalaman ng tao sa paligid mo na totoo ang Diyos sa pinapakita mo at sinasabi mo sa kanila. Lastly, trust. So, testify, tell. This time, trust the Holy Spirit to empower you. Sabi ni Lord, Acts 1:8, you shall receive power from the Holy Spirit. When the Holy Spirit has come upon you, you shall be witnesses to me. Mahirap i-testify. Mahirap sabihin sa mga tao kung sino si Kristo kung wala sa iyo ang banal na Espiritu. So, kailangan marinig muna natin na ikaw ay may relasyon talaga sa Diyos. Paano? Kung nasa iyo na ang presensya niya. Sabi nga, when we announce His name not in our strength, hindi sa sarili natin, but through the Holy Spirit's boldness and wisdom. Malalaman nila na talagang nasa iyo ang presensya ng Diyos pag matapang mong pinapahayag yan. Hindi dahil sa magaling ka o malakas ka magsalita, kundi dahil sa presensya ng banal na Espiritu sa iyo. Amen? Yung boldness po, galing sa Diyos. Galing kay Holy Spirit, hindi po sa sarili mo lang. Okay? Umasa tayo sa banal na Espiritu. Sabi nga, the Samaritan woman at the well didn't have formal training. Naalala niyo yun sa John chapter 4? Sabi ni Jesus sa Samaritan, nag-iigib yung Samaritan, babae. Hindi kasi pinangalanan kaya Samaritan woman lang. Sabi ni Jesus, bigyan mo ako ng tubig, nauuhaw ako.
And then natapos yung conversation nila, na-reveal yung kasalanan ng babae, at nalaman niya na yung Messiah niya, tagapagligtas siya si Jesus. At pinatawad siya sa kasalanan niya. Meron pala siyang 5 lalaki sa buhay niya, at yung mismong kinakasama niya ay hindi pa rin niya asawa. Tapos, in short, after ng conversation nila, na kilala niya yung Messiah niya, yung tagapagligtas niya. And, etong babaeng to, pumunta sa Samaria. Umuwi sa town nila. Pag uwi sa Samaria, imagine hindi nag-Bible school tong babaeng to. Hindi siya theologian. Na-meet niya lang first time si Jesus. And ano sanabi niya sa mga taga-Samaria? Come, see a man who told me everything I ever did. Alam niyo yung caption na yan? Ay, caption. Yung praise na yan. See the man who told me everything I did. Na-witness nung babae, yung Samaritan woman, yung tagapagligtas niya, kilala siya. Alam ang lahat ng ginawa niya sa buhay niya. And itong Savior niya, si Jesus, simple lang sinabi niya, sama kayo sa akin, makikita niyo siya. At pagpunta ni Jesus doon, ano sabi? Nakinig yung buong Samaria sa kanya. Naligtas yung buong Samaria during that time. Bakit? Dahil kay Jesus. Dahil sa simpleng invitation lang ng Samaritan woman. Ano yung testimony niya? May sinabi sa akin si Jesus, gusto kong marinig nyo rin yun. Ano siya? Parang Andrew lang din. Nag-invite lang. Pero sa invitation niya, tinestify niya, may ginawa si Jesus sa akin. Kaya niya rin gawin sa inyo. Amen? So be a living witness wherever you are, and let your story points to His glory. Amen? Yung story natin, yung testimony natin, let it point sa glory ni Jesus. Hindi para sa iyo, kundi sa glory ni Jesus. Amen po? Sabi ni Paul sa Philippians 2:20, for at the name of Jesus, every knee shall bow. Hindi ko na sinapas, diba? Things in heaven and earth, things under the earth. Sabi nga, when our words, our works, and witness all points to Jesus, the world sees the beauty of our King. Makikita nila gaano kaganda yung hari natin. Makikita nila kung gaano kasarap magkaroon ng relasyon sa Diyos. Makikita nila gaano kasaya magkaroon ng tagapagligtas. Kung makikita nila sa salita mo, sa gawa mo, at dun sa pagiging witness mo or pagte-testify mo, pagsasabi mo kung sino si Jesus, yung mga ginawa, kamangha-manga ng Diyos sa buhay mo. Kaya nga, again, at the name of Jesus, may power pa rin po ang pangalan ni Jesus. Amen? Hanggang ngayon, nagbabago pa rin ang buhay yan. Still today, the name of Jesus, there's something in the name of Jesus. May tuturo ako sa inyong kanta. Hymn song to. Yan. Kantayin natin para malaman nyo na rin. Favorite to ni Mama si Pastora Bernadette. Kung buhay pa si Mama, magba-birthday na siya sa 26 Oh. Sabi na kanta. Sige, pakita niyo yung lyrics. Sabi doon, Jesus, 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 there's something about that name. Master, Savior, Jesus, like a fragrance. Alam niyo yung fragrance after the rain? After the rain. Meron bang gusto niyo yung amoy ng after ng ulan? O yung amoy lupa? Pero merong iba gusto nila yung amoy ng after ng ulan. Lalo sa damuhan. Jesus, 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 let all heaven and earth proclaim. The kings and kingdom, they will all pass away, but there's something
about the name. Tayo tayong lahat. Awitin natin to. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. There's just something about that name. He's my master, my savior, Jesus. Let all heaven and earth proclaim. The kings and kingdoms, the kings and kingdoms, they will all pass away. But there's something about that name. All the kings and kingdoms, they will all pass away. But there's something about that name. Yes, there's something about, oh, there's something about, yes, there's something about that name. Let us pray. I don't know kung anong mga situation nyo ngayong lahat, pero there's still power in the precious name of Jesus. Ano man yung mga kinakaharap nyo ngayon, battles, there's still victory in the name of Jesus. See, the heavens declare the glory of the Lord. And so His name is above all names. Pwede niyong utusan lahat ng mga pangalan ng sakit at karamdaman. They will all bow down at the name of Yeshua HaMashiach. They will bow down at the name of Jesus. You see, every knee shall bow. Lahat ng sakit at karamdaman, sa Bible lahat yan ay mga spirito. And those spirits have also knees. May mga tuhod din sila. Mga demonyong yan, may mga tuhod din sila. And they shall bow down at the presence of the Lord. At the name of Jesus, they will all bow down. So kung meron kang kakilala rin ngayon na may sakit at karamdaman, or kung ikaw may sakit ka rin, pangalanan mo yung sickness na yan. Pangalanan mo yung sakit na yan. And tell that sickness, bow down at the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Even ngayon, kung may masakit sa part na katawan mo ngayon, pwede mong hawakan yan. And ideklara mo yung pangalan ni Jesus. At the name of Jesus, I command you, sickness, flee, be gone in our bodies in the name of Jesus. Because there's healing in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is deliverance in the name of Jesus. So I declare at the name of Jesus right now, lahat ng mga sakit at karamdaman sa aming lupang katawan ay magsilayas sa pangalan ni Jesus. I rebuke all the devourers, all the works of the enemies. Lahat ng demonyong spirito ng sakit at karamdaman ay winawasak namin at pinapalayas namin. We cast you out in our bodies sa pangalan ni Jesus. You have no right in these bodies. Our bodies are the temple of the Holy Spirit. And in our bodies we shall glorify God. So Father, right now I pray that at the name of Jesus, renew, restore, and heal, Lord. Revive our bodies according to your words. Right now, Lord, let our bodies be healed in the name of Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Lord, for your healing. For there is power in your name, Lord. Kaya naman nagtitiwala kami, Panginoon, na sa pangalan mo ay lagi kami may pagkakataon, Panginoon, na gamitin yung authority na binigay mo sa amin. You have given us authority to trample all the snakes and scorpions and to overcome all the powers of the enemy, and nothing shall harm us in the name of Jesus.
Thank you, Lord, for your name is power. Your name is healing. Your name is life. Thank you, Lord, where there's abundant life sa pangalan mo. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. And kaya naman sa oras na, Panginoon, even sa mga battles namin, whatever you're facing right now, tell that battle right now. Sabihin mo sa battles mo ngayon, I am victorious in the name of Jesus. In the name of Jesus, whatever battles na kinakaharap natin, salamat sa Panginoon. Lord, we thank you for your assurance that you have given us victory in every battles ng aming buhay. Di pa man tapos yung battle, Lord, salamat dahil tagumpay na kaming lahat. And so we are thankful right now. Nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil ikaw pa rin ang Diyos na nagtaguyod sa amin sa maraming buwan, maraming taon ng aming buhay. At ikaw pa rin yung same na Diyos, the same God who will deliver us sa mga susunod na araw, susunod na buwan, susunod na linggo, even sa mga susunod na taon ng aming buhay. Nagtitiwala kami, Panginoon, na sa pangalan mo, Panginoon, marami kang ginawa na at gagawin pa sa aming mga buhay, Lord. And so, Lord, give us boldness, give us confidence to declare all the wonderful works that you have done sa aming buhay. Sinabi rin ng iyong mga salita, Panginoon, we shall live, we will not die, because we will tell the world of all the wondrous things that you have done sa aming buhay, Panginoon. Kaya naman, Lord, today, idideklara pa rin namin that this is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Salamat, Panginoon, dahil ito ang araw pa rin, Panginoon. Every day is a new day, and every gising namin, Panginoon, is a blessing because you are here. You are with us, Lord, even within us. Kaya naman nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil bibigyan mo kami palagi ng bagong buhay, bagong kalakasan, bagong hininga, at bagong pagkakataon na makapaglingkod sa iyo. Kaya today, Lord, dinideklara namin, Panginoon, ang araw na to ay para sa iyo, at ang bawat araw ng aming buhay ay para sa iyo. Kaya naman nagpapasalamat kami sa pagpapala mo po sa aming mga buhay. And Lord, I pray today, dinideklara namin, Lord, pinapanalangin ko, Lord, ang lahat ng mga tatay sa pangalan ni Jesus. I declare that you will give them authority from the Word of God. You have chosen them and you have ordained them, Lord, and modeled them, Lord, to become the pastors, the shepherds of their families, Lord. I declare that they will use the authority from the Word of God, Lord, to lead their families, their wives, Lord, their spouses. In the name of Jesus, Lord, I pray na tulungan mo sila na i-lead ang kanilang pamilya, especially yung mga anak nila, sa mga pagsunod sa iyo, Panginoon, sa pangalan ng Jesus. I declare, Father, that you'll give them wisdom to govern their families in Jesus' name. Help them and strengthen them with all your might, Lord, from the Holy Spirit, to guide them and lead them, Lord, and fill them with your glory, with your presence, Lord, para sa gayon, Panginoon, ay maranasan nila na sa kanilang pag-guide at pag-lead sa kanilang pamilya na mapalapit sa iyo. Sila muna, Panginoon, ang mga tatay ng kanilang pamilya, ang una magiging malapit sa relasyon nila sa inyo sa pangalan ng Jesus. I am praying for the works of their hands that you bless it in the name of Jesus. Strengthen their faith, Lord, and let them trust and depend upon you in Jesus' name. I pray for the mothers, Lord, sa lahat ng mga nanay sa pangalan ng Jesus. Lead them, Lord, and help them and strengthen them and encourage them at all times. Help them in the name of Jesus. Sa kanilang mga responsibilities, sa kanilang mga anak, sa kanilang mga asawa, sa pangalan ng Jesus, Lord, I declare that you will fill them with your glory, with the joy of the Lord, and encourage them, Lord, to hold on their faith upon you. Lord, I pray na tulungan niyo sila, Panginoon, na lalong magtiwala sa iyo. And even, Lord, their personal prayer. Salamat, Lord, sa buong Bible. Wala kang mga nanay na nag-pray na hindi mo pinakinggan. Lahat, Lord, ng mga nanay sa Bible, you have listened to every prayers na binigay nila sa iyo. Kaya naman, Lord, yung mga personal prayers na ng mga nanay na ito, Panginoon, mga narito at nasa online, I pray that you give them, Lord, the desires of their heart according to your will. In the name of Jesus, help them, Lord, strengthen them sa kanilang pag-aasikaso rin sa kanilang mga pamilya. Even kung mga may trabaho sila, Lord, ay tulungan nyo sila to shine their light, Lord, sa mga tao na kapaligid sa kanila sa pangalan ng Jesus. Sa lahat na nagtatrabaho, I speak promotion in the name of Jesus. I speak increase. I declare, Lord, that you'll give them lahat ng mga needs nila every day sa finances. I pray that you'll give them, Lord, and provide for them sa lahat ng mga pangangailangan nila, sa lahat ng mga bayarin sa pangalan ng Jesus. Be their great provider, Lord. You have been our provider since day one, and you will always be our provider in the name of Jesus. I ask, Lord, sa mga anak din, let these children, Lord, let them grow in your grace.
in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Lord, ang mga anak na ito, Lord, let them represent you as the Savior and Lord ng kanilang buhay, Panginoon. Makita po sa mga anak mga ito na inire-represent nila si Kristo sa kanilang mga magulang. Makita po ang karakter ni Jesus sa kanilang lahat sa pangalan ni Jesus. I pray, Lord, sa mga estudyante that you'll give them the provision that they need sa kanilang mga financial na pangangailangan sa school, sa mga bayarin, sa pangalan ni Jesus, Lord, even sa kanilang mga subjects, mga teachers, favor, Lord, upon favor sa kanilang lahat ng mga ginagawa sa eskwelahan. Hanggang makatapos po sila, Lord, i-provide mo po ang lahat ng kanilang pangangailangan. Give them wisdom, Lord. Increase their knowledge. Widen their understanding. Let them increase, Lord, sa kanilang mga performances sa school. Sa pangalan ni Jesus, Lord. And tulungan nyo rin sila makapag-share ng kanilang testimony sa kanilang mga kaklase. Let them, Lord, invite their classmates, Lord. Even mga teachers nila, Panginoon, ay makita si Kristo sa kanilang mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, Lord. Lord, we are praying for the kids. Sa mga bata, Panginoon, we pray for them, Lord. Even mga babies pa lamang, or mga Lord, I pray, Lord, na ikaw po ang siyang magkaloob sa kanila ng maayos na nutrisyon ng kanilang pangangatawan. Let them grow, Lord, healthy. In the name of Jesus, malayo sa lahat ng sakit at karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, Lord, cover each and every one with the blood of Jesus, Lord. Salamat po dahil lagi mo kaming iingatan. Bless our going in and our going out, Lord. Lahat ng mga pagpasok namin sa aming mga bahay at paglabas, Lord, ay palagi mo kaming iingatan, Lord. Samahan mo po ng mga banal mong presensya at mga banal mong anghel ang bawat isa sa lahat ng aming mga pinupuntahan hanggang sa nakauwi kami ng safe and sound sa aming mga tahanan, Panginoon. And today, Lord, pinagkakaisahan pa rin namin na pinapanalangin, Lord. Ito pong bansang Pilipinas, Panginoon. Sa oraw na ito, Panginoon, may mga nagsagawa ng rally sa Menjola at sa iba't ibang panig, Panginoon, ng Pilipinas. Right now, Father, we are praying for the peace of God to rule and reign in this nation. We are praying for a righteous justice, Lord, ay maganap po sa aming bansa. Correct this nation. Purge this nation, Lord, according to your words, Lord. Linisin mo po ang bansang ito. Patawarin sa lahat ng aming mga kasalanan sa pangalan ni Jesus. Lord, i-reveal mo po ang katotohanan ng lahat ng mga kaganapan sa aming bansa. Set this nation, our country, free by your truth in the name of Jesus. Lord, we are praying na makasuhan, makulong, ang mga dapat makulong, Panginoon, ang lahat ng mga naging corrupt sa aming bansa. Magkaroon po ng righteous justice ang bansang ito. Dinideklara namin, Lord, na lilinisin mo po, tataayusin mo po ang sitwasyon ng aming bansa. Let there be righteousness, for righteousness exalts a nation. And that's why, Lord, we are declaring that the righteousness of Jesus will exalt this nation in the name of Jesus. Baguhin mo po ang sistema ng aming bansa sa pangalan ni Jesus. Mula sa aming presidente, vice president, yung mga senador, mga kongresista, mga nasa private and public sectors ng aming bansa. In every department, Lord, every regions, mula Luzon, Visayas at Mindanao, Lord. Ang bawat cities, mga probinsya, bawat island ng bansang ito, Panginoon, ay dinideklara namin na ayusin mo po ang bawat sistema. Alisin mo po ang korupsyon sa bansang ito sa pangalan ni Jesus. Tanggalin mo rin po ang idolatry sa bansang ito. Patawarin mo po ang idolatry sa aming bansa. At tumawag po kami sa tunay at nag-iisang Diyos sa pangalan ni Jesus. And Lord, I pray na ayusin mo po, Panginoon, especially ang body of Christ. Ang mga churches sa bansang ito, Panginoon. Bigyan mo po ng kapayapaan at pagkakaisa na ipanalangin namin ang aming bansa na maging maayos at maging matagumpay muli at magkaroon ng paglago at pagbangon ang bansang ito sa pangalan ni Jesus, Lord. Nakikita rin namin ang mga pagtaas ng lahat ng bilihin, Panginoon. Lord, we are praying na mahabag ka po at patuloy mong bigyan ng mercy and grace po ang bansang ito, Panginoon, na magbabaan na po ang lahat ng presyo ng bilihin. Tumaas muli ang ekonomiya ng aming bansa sa pangalan ni Jesus. Lord, magtalaga ka po ng mga righteous leaders, godly leaders, who has the fear of the Lord sa kanilang buhay, Panginoon. Lord, mag-raise up ka po ng generation ng mga leaders na mag-lead ng bansang ito in righteousness and holiness in Jesus' name. Nagtitiwala kami, Panginoon. We put our hopes in you. Sa inyo lang kami, Lord, nagtitiwala. For it is better to trust in the Lord than to put confidence in men.
Kaya naman sa oras ito, Panginoon, pinagkakatiwala po namin sa inyo ang sitwasyon ng aming bansa. Ayusin mo po. And Lord, even Lord, sa AFP, sa PNP, na nakabantay ngayon, Panginoon, sa mga rally na nagaganap. Lord, we pray na palakasin nyo rin sila, Panginoon. At I pray, Lord, na magkaroon po ng kapayapaan ang mga nagaganap din ng mga rally ngayon sa pangalan ni Jesus. We are praying, Lord, dito sa bahay-sambahan mo, Panginoon, especially sa buong Sandalite Ministries, sa 10 simbahan, sa mga kapastoran, mga kamanggagawa at kapatiran namin, Lord, ay pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoon. Even, Lord, dito sa proper, we pray na gamitin mo po ang aming mga buhay, Lord, to shine your light sa aming mga pamilya. Una po kaming magbahagi ng mabuting balita sa aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Mula sa aming pamilya, sa mga kaibigan, kapitbahay, mga kakilala, Panginoon, ay maibahagi niyo po namin ang tunay na kaligtasan na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Lord, thank you for being our Savior. Sinabi mo, Lord, as we put our trust in you, Jesus, as the Lord and Savior ng aming buhay, we shall be saved as we believe that you are the Lord who resurrected from the dead. Kaya naman, Lord, ngayon pa lamang, ay idiniglara namin, Panginoon, sa aming buhay that Jesus Christ is Lord of our lives. In Jesus' name. Salamat din, Panginoon, sa araw na to. Nilalapit din namin sa iyo, Lord, ang buhay ng aming mga kapatiran sa nasa online, Lord. Nasa naman sila ngayon, Panginoon, even mga taga-Bulacan, yung Santiago family, si Ate Deb din, Panginoon, tsaka si Miguel sa Belgium. Pagpalain at ingatan sila. At patuloy na nawa ay makapag-plant din kami ng church sa Belgium ng Sandalite sa pangalan ni Jesus. We pray, Lord, ang blessing mo rin, Lord, sa buhay ni Tita Annie, Lord. We pray for masimulan na rin po yung chemotherapy niya at maging maayos na po ang sistema ng kanyang lupang katawan at pagalingin mo po siya sa pangalan ni Jesus, Lord. Gamitin mo po ang kamay ng mga doktor o nurse, Lord, na humahawak sa kanyang buhay. And Lord, we pray, pinagkakaisa namin na-extend mo po ang kanyang buhay para makapaglingkod siya muli sa iyo sa pangalan ni Jesus, Lord. We are also praying, Lord, Ginanay Ready, palakasin mo pa rin siya, Panginoon, and soon nawa ay makita rin namin muli siya na naglilingkod sa iyo sa pangalan ni Jesus, Lord. We pray sa aming mga kapatiran din, Panginoon, na wala rito sa mga anumang kadahilanan, Panginoon. Nasa naman sila ngayon, naingatan mo po sila sa pangalan ni Jesus. Sa mga first-timers din, Lord, we pray na yung presence mo po ay maranasan nila ngayon at samahan mo po sila at mararamdaman nila at maranasan nila yung pag-ibig mo sa pamamagitan din naming mga anak mo narito, Panginoon. Even sa mga manonood pa, mamaya, Panginoon, or later, bukas, ay patuloy na mangusap ka po ng personal sa kanilang buhay, Lord, that we will always announce, declare your name, that we will make your name known sa lahat ng mga nangyayari sa aming buhay, Panginoon. And Lord, in season and out of season, help us to be ready to preach the word of God, the gospel of the kingdom of God. And thank you, Lord, sa araw na to, Lord. Salamat po sa tagumpay na binigay mo sa amin. And even, Lord, we are thankful sa buong maghapon pa. Naman yung mga fellowship na magaganap ay pagpalain mo rin sa pangalan ni Jesus. We are praying and declaring, Lord, na maganap po ang kalooban mo sa aming mga buhay, Panginoon. Palagi, yung mabuti, kaaya-ayo at lubos mong kalooban ang maganap sa aming lahat. And Lord, not to us, but to your name, we give you glory, Lord. Help us to be humble at all times. Na lagi kami mag-submit sa iyo, magpakumbaba, Panginoon, dumepende sa iyo, at hindi po kami magtiwala sa aming mga sarili. Kundi lagi po kami magtiwala sa iyo, that we will trust in the Lord with all of our hearts. We will not lean on our own understanding, but in all of our ways, we will acknowledge you as you will direct our paths, Lord. Salamat po sa araw na to. We are a thankful people. And thank you, Lord, because there's something at the name of Jesus. The name that is above all name, the most beautiful name, the most sweetest name, the most precious name, the name of Jesus. Thank you, Lord, for we will always declare and we will glorify your name. Hallelujah. Oh, somebody praise him. Praise the Lord. Praise the Lord. From the rising of the sun to the going down of the same, the Lord's name will be praised. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, sa presensya mo, Panginoon. You have been so good. Hallelujah. God is good all the time. And all the time, you are good. So we trust in your name. We put our hopes in you, Lord. We bless your name. We bless your name. We glorify your name. And let your will be done. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.
pagbibigay. So, sa mga bago lang po natin, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na yung tithes and offering po natin, yung tithes po, is yun po yung 10% po ng lahat ng mga nare-receive natin. Hindi lang po financially, di ba, yung mga resources po natin. And yung offering naman po ay yung desire ng heart natin ng ibigay sa Panginoon. So, ngayon na po habang hindi po kasi pag nagbabasa po kasi ako ng GC, ino-open ko lang, pero hindi ako nagbabasa talaga. So kahapon kakasabi sa akin, oy, offertory ka. Ako. Pero mas maganda, medyo maaga-aga kahapon. Last time kasi mismong araw na So meron lang po akong short story lang. Pero yung short story na to, kung papakinggan natin, parang ang pambata naman. Pero makikita po natin ano pong tinuturo ng story na to. Meron daw pong isang bata, every week, pagpalagay natin, nakaka-receive daw po siya ng budget like 20 pesos per day, ganyan. So, tinuturuan siya ng parents na, anak, yun nga po, yung tithes, yung 10% na marireceive mo, para sa Panginoon yan. Ibibigay mo yan sa Panginoon. So, ang pangalanan natin siyang Leo. Yan, si Leo daw, binigyan daw siya ng everyday 20 pesos, ganyan. So, yung 10% nun is kinikip niya. So, Sunday na, dumating na daw yung Sunday. Sabi daw nung mama niya, nak, yung tithes mo na inipon nung nakaraan, i-offer na natin sa Lord. Kaso si Leo, habang during service, nagugutom siya. Parang sa part niya, konti lang naman tong pera ko compare sa ibibigay ng mami ko. Parang ganon. Bibili ko na lang to. Parang ganon. Bibili ko na lang to. Kaso, nung naisip niya na kumain, papunta na rin yung offering bag, patapat na sa kanya. Tapos nung tumapat na sa kanya, sabi daw nung, parang may nag-insist daw sa heart niya, sabi, put God first. Isipin natin, sobrang bata pa nun, pagpalagay natin like elementary or mga grade 6, ganyan. Sabi daw, parang iniisip niya, gugutom siya, di ba? Bibili na lang daw niya. Sabi niya, compare naman sa ibibigay ng mami ko, mas maliit tong amount na to. Siyempre, si mami nagtatights naman siya. Pero nung dumaan yung offering bag, sabi sa kanya, put God first. Parang sa part niya, sige na nga, hindi na lang ako kakain. Ganyan, binigay na. So, sa madalit salita, si Leo, yung tithes niya na pagpalagay natin, 10 pesos, ibinigay niya sa Panginoon. So, natapos ang service, umuwi sila ng mami niya. Si mami niya nagkaroon siya ng bisita. Tapos nung catch up, si mami at si Leo nandun lang sa bahay. Biglang sabi nung bisita niya, Leo, eto, 200. Treat na yan sa'yo. Biglang nagulat si Leo, sabi niya, ang galing, para napagano siya. Kasi naisip niya, nag-tithe siya nung morning ng 20 pesos. Tapos nung hapon, di ba, may nagbigay sa kanya ng 200. Parang sa part niya, ang galing. Hindi yun magic, pero parang sa bata, di ba, nung in-honor niya si Lord, bata to in-honor niya si Lord sa maliit na halaga, bumalik sa kanya, mas malaki. So, ano daw bang ibig sabihin? Parang sa tingin natin, ano ba yung tinuturo ng story na to? Sabi na dito, yung tithes daw natin, tinuturuan tayong magtiwala. So, every time na nagbibigay tayo sa Lord, lalo na pagkagipit, na tayo? So, tarang due date na, ito na, kailangan pa nating magbayad na kaya lang, Lord, may tithes pa kami. Choice natin kung ibibigay natin sa Lord o ikikip natin siya. Gusto ko lang pong sabihin, or warning lang din sa lahat, na lahat ng mga hindi natin binibigay sa Panginoon, babawiin din ng Lord sa atin, di ba? Kaya kung may ininsist tayo, kung may tithes talaga natin to sa Lord, ikip natin at dahil para to sa Panginoon, dahil alam naman natin na ibabalik pa rin talaga to ni Lord sa atin ng hustong takal, siksik-digdig at umaapaw. Di ba? Sabi nito, yung offering naman natin, yung thankfulness or paano tayo nagpapasalamat sa Lord, di ba? Yung gratitude. Itong amount na to, bibigay ko to sa Lord, di ba? Yung tithes, skip talaga yon para sa Panginoon. Pero yung offering, gratitude natin yan sa Panginoon. Lagi nating alalahanin, di ba? Sabi po sa Proverbs 3:9-10, sabi diyan, honor the Lord with your wealth, then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over time with new wine. Lagi natin tandaan na every time na nagbibigay tayo sa Lord, di ba? I-return, ibabalik ng Lord sa atin to, ng higit pa, di ba, sa ine-expect natin. Kaya wag natin i-neglect, di ba, yung pagbibigay sa Lord. Kasi alam naman natin na may blessing talaga pag nagbibigay tayo sa Panginoon. So, magbigay na po tayo sa Panginoon. And sa mga nasa live po, pwede na po kayo mag-send din po sa GCash. Di ba, bigay na po tayo sa Panginoon. Together, running over here, and it will come back to you. Cause when you give to the Lord. Give in love, give in faith, give with joy,
and a smile on your face. Give us the Lord has given to you. How you give is the reflection of your gratitude. So give, and it will come back to you. Cause when you give to the Lord. And yung mga nasa live po, kung gusto niyo pa rin pong magbigay, ayan, yung Gcash po ng ating finance officer ay naka-flash po ba yan? So, tumayo na po, i-offer po natin ang offering natin sa Panginoon. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Let's pray po, let's pray. I-extend po natin yung mga kamay natin po sa ating offering. Maraming Diyos sa buhay at dakila sa lahat. Maraming salamat, Lord, sa araw na to, Panginoon, na pinagkaloob niyo po sa aming mga buhay, Panginoon. Thank you, Lord, sa lahat, Panginoon, ng mga napakinggan namin, Lord, na salita ngayong umagang to, Panginoon. Dalangin ko ng lahat ng to, Lord God, na magkaroon ng rema, Lord God, sa aming buhay. Lagi namin maalala, Lord, hindi lang sa ngayong araw, Panginoon, kundi lagi namin, Lord, masapuso, Lord God, ang lahat ng mga mensahe na pakinggan namin ngayong araw na to, Panginoon. Dalangin ko, Lord God, na patuloy na ikaw magpala, Lord God, sa aming bishop, Panginoon, sa lahat, Lord God, ng aspeto ng kanyang buhay, Panginoon. We pray, Lord, na lagi mo siyang bigyan ng divine health, Panginoon, and ganoon din mga wisdom, Lord, sa lahat ng desisyon, Lord, na ginagawa niya, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon, at the same time, Lord, sa ministeryo na pinagkatiwala mo sa kanya, Panginoon. Maraming salamat din, Ama, sa mga anak mo, Lord God, na nasa lugar na to. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa mga buhay, Lord God, na dinako mo, Lord, ngayong araw na to. Hindi aksidente, Lord, na nandito sila, Panginoon, kundi may purpose lagi, Panginoon, ng mga bagay, Panginoon, sa kanilang mga buhay. And we thank you, Lord God, dahil alam namin sa mga susunod na linggo ay makasama pa rin namin sila, Panginoon, na may mga invites din, Panginoon, ng kanilang mga pamilya, mga kaibigan, Lord God, na madala dito sa bahay-sambahan to. Lord, alam namin na nagagalak ka, Lord God, sa araw na to, Panginoon, dahil nakikita mo ng mga anak mo, Lord, na umaawit sa'yo, nagpupuri sa'yo, lumalapit sa'yo, at nagsusuko ng buhay sa'yo, Panginoon. Lord, dalangin ko na patuloy na ikaw lagi ang makita sa aming mga buhay, Panginoon, na ikaw ang lagi mag-increase sa aming mga buhay at lagi itama, Lord God, ang aming mga puso sa harapan mo, Panginoon. At ngayon nga, Lord God, sa lahat ng mga anak mo na nagbigay, Panginoon, I pray na ibalik mo sa bawat isa ang mga pagpapala, hustong takal, siksik-tiglig at umaapaw, Panginoon. Lord, alam namin na hindi napapahiya ang mga anak mo nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Kaya every time, Lord, na nagbibigay kami sa iyo, Panginoon, ay alam namin na pagpapalain mo lahat ng aming mga kamay, Panginoon. Lahat ng mga bayarin ay mababayaran in the mighty name of Jesus. Lahat ng mga karamdaman ay gagaling in the mighty name of Jesus. Maraming mga buhay ay mababago, Lord God, in Jesus' name, in Jesus' name. Kaya alam namin, Panginoon, na lahat, Lord God, ng mga binigay namin sa iyo, Panginoon, ay ikaw pa rin, Lord, ang magpapala ito. Lord, sabi sa mga salita mo that you will supply all of our needs, Lord God, according to your riches and glory by Christ Jesus, Panginoon. Kaya alam namin sa susunod na linggo, Lord, sa pagbalik namin dito, dala-dala naming testimony, Panginoon, na ginawa mo, Lord God, sa aming buhay, Panginoon. We pray, Lord God, sa buong linggo na to, Panginoon, na ikaw ang makita lagi, ikaw ang kumilos, Panginoon, ikaw ang kumasama sa buhay ng bawat isa, Panginoon. At lahat, Lord God, ng mga pinanalangin namin ngayong araw na to, Panginoon, ay ikaw ang sumagot dito, ikaw ang bigay ng kasagutan sa lahat ng to, Panginoon. Purihin ka, Lord God, at selyuhan mo, Lord, lahat ng aming mga buhay, lahat ng aming mga gawa, Lord, ng banal mong dugo at banal mong spirito. Sa iyo lang binabalik lahat ng kapurihan at kulatian sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Be the glory to God. Be the glory to God. Be the glory for the things He has done.
glory forever. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with us all. Amen.